Lubong natin sa 2026. Iwaksi na natin ang anumang pag-aalinlangan at takot. Ngayon ang simula ng isang panibagong kabanata, isang malinis na pahina na punong-puno ng pag-asa. Sa vlog na ito, binalikan ni Castro ang 2017 investigation laban kay VP Sara at kay former President Rodrigo Duterte kaugnay ng milyong pisong undeclared wealth umano na natuklasan ni dating Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Gaya ni Carandang, binuksan din ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang usaping ito noon at sinabing may patunay galing sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na may iba't ibang bank accounts ang mga Duterte na hindi nakadeklara sa kanilang Statement of Assets, liabilities, and net worth. Ang mga bank account na ito ay nakapangalan na sa mga Duterte bago pa man umupong presidente si FPRRD. Kung matatandaan, ang kasong ito ay nauwi sa dismissal ni Carandang nang maupo bilang ombudsman si Samuel Martires. Tinutulan kasi ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales ang suspension na ipinato ng Duterte administration noong 2018 dahil wala naman daw jurisdiction ang sitting president na disiplinahin ang isang independent body gaya ng ombudsman. Inungkat din muli ni Castro ang 125 billion pesos na confidential fund ng Office of the Vice President na nagastos umano sa loob lang ng 11 araw. Matatandaan na ang kontrobersyal na amount na ito ay basis din ng verified impeachment complaint ng House of Representatives laban sa Vice. Sa impeachment complaint na ito, nasa higit 11.36 million pesos daw ang nagastos ng OVP kada araw sa laki ng halagang ginastos sa maikling panahon. Ayon kay Castro, tila nakakalimutan na ang mga isyong ito at pinupuntirya ang Administrasyong Marcos sa pagkalat-anya ng tinawag niyang Leviste Files o ang listahan umano ng mga sangkot sa maanmalyang budget insertions. Wala naman daw problema sa pagsisiwalat ng ganitong mga dokumento basta't authenticated ng concerned agency.